Dalawang guhit. Dalawa. Hindi isa. Nabitawan ni Althea ang puting plastik na hawak niya. Gumawa ito ng mahinang kalansing nang bumagsak sa malamig na sahig ng banyo. Ngunit ang tunog ay parang kulog sa kanyang pandinig, kasabay ng dagundong ng kanyang dibdib. Napasandal siya sa pader, naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay at paa. Hindi maaari. Nanginginig niyang pinulot ang pregnancy test, tinitigan itong muli na parabang sa pagtitig niya ay mababago ang katotohanan. Ngunit naroon pa rin. Malinaw. Hindi mapagkakaila. 20 guhit. Isang hatol. Isang lihim na nagsisimula ng mabuo sa loob niya. Napapikit si Thea. Sa labas ng maliit na bintana ng banyo para sa mga staff, narinig niya ang pagpatak ng ulan. Mahina, ngunit sapat na para ibalik siya sa isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Isang gabi na katulad nito, umuulan din ng malakas. Ang gabi ng kanyang pagkakamali. Hindi niya plinano. Diyos ang saksi, hindi niya kailanman binalak na sirain ang pinakamahalagang panuntunan sa pagitan ng isang doktor at ng kanyang pasyente. Ngunit ang pasyente sa room 307 ay iba. Walang pangalan. Walang pagkakakilanlan. Isang biktima ng malagim na aksidente na dinala sa emergency room na agaw buhay. Comatose. Sa loob ng maraming buwan, siya ang naging mundo nito. Sa gitna ng pagod at pressure ng kanyang residency, ang silid na iyon ang naging kanlungan niya. Doon, sa tabi ng isang lalaking natutulog, nakahanap siya ng katahimikan. Kinakausap niya ito, binabasahan ng libro, kinukwentuhan tungkol sa maghapon niya. Umaasa siyang naririnig siya nito. Isang gabi, sa kasagsagan ng isang malakas na bagyo, mag-isa lang si Thea na nakaduty sa kanilang palapag. Ang tunog ng kulog at kidlat ay nakakatakot. Ang buong ospital ay tila nilalamon ng dilim at pangamba. Pumasok siya sa room 307, hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong naghahanap ng karamay. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay nito. Mainit. Buhay na buhay sa kabila ng paghimbing. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang matinding kalungkutan. Isang paungulila para sa isang koneksyon na hindi niya maramdaman sa totoong buhay. Hindi niya alam kung paano nagsimula. Isang butil ng luha na pumatak sa kamay nito. Isang mahinang pagpisil ng mga daliri nito bilang tugon o baka guni-guni niya lang iyon. Isang sandali ng kahinaan, kung saan ang propesyonal na distansya ay gumuho at ang tanging natira ay dalawang kaluluwang nalulumbay sa gitna ng unos. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, bumalik siya sa realidad ng banyong amoy antiseptic. Ang tanging alaala ng gabing iyon ay ang 20 guhit sa hawak niya. Paano niya sasabihin sa isang taong hindi man lang siya kilala? Paano niya ipapaliwanag sa isang lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin nagigising? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang puting coat. Napapitlag siya. Isang tawag mula sa nurses station. Nanginginig niyang sinagot ito. Dra. Sarmiento. Dra. Thea, boses ni Nurse Joy, tila nagmamadali. Bakit, Joy? Anong nangyari? Narinig niya ang komosyon sa kabilang linya. Dra. Thea, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon na. Yung pasyente niyo sa room 307. Gising na siya. Dra. Sarmiento, nagising na siya. Parang binuhusan ng nagyelong tubig si Thea. Ang dalawang sikreto ng buhay niya ay nagsalpukan sa isang iglap. Ang bunga ng kanilang pagkakamali ay nasa sinapupunan niya at ang lalaking ama nito ay gising na. Binitawan niya ang tawag. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinakbo niya ang pasilyo. Bawat hakbang ay isang dagundong. Bawat paghinga ay isang panalangin. Panalangin para saan? Hindi niya alam. Nang marating niya ang pinto ng room 307, huminto siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang puso. Inayos niya ang kanyang uniforme, sinubukang ibalik ang maskara ng isang propesyonal na doktor. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura at pumasok sa loob. At naroon na siya. Nakaupo sa kama. Hindi na nakahiga at walang malay. Ang mga mata niyang dati laging nakapikit ay ngayon ay bukas na bukas. Nakatingin ito sa bintana, pinapanood ang pagpatak ng ulan, na para bang ngayon lang ulit nakakita ng mundo. Napansin nito ang kanyang pagpasok. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya.
Ang mga matang iyon, ang mga matang kinakausap niya gabi-gabi ay tumitig sa kanya. Ngunit walang bahid ng pagkakilala. Walang emosyon. Tanging pagtataka ng isang estranghero. Sino ka? Tanong nito, ang boses ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Gumuho ang mundo ni Thea. Ang katiting na pag-asang baka naalala siya nito ay biglang naglaho. Isa lang siyang doktor sa paningin nito. Isang estranghero. Ako po si Dra. Sarmiento, sabi niya, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ako po ang isa sa mga doktor na nag-alaga sa inyo. Tumango lang ito, ang mga mata ay muling bumalik sa bintana. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Gustong isigaw ni Thea ang lahat. Gusto niyang sabihin, ako to, si Thea. Naaalala mo ba ako? Naaalala mo ba ang gabing yon? Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang head nurse nila, si Empress Dizon. Dra. Thea, mabutit dumating ka, masayang bati nito, hindi napapansin ang tensyon sa silid. Tamang-tama ang dating mo. Kanina pa namin tinatawagan ang pamilya niya. At sa wakas, may dumating na. Napatingin si Thea sa pinto. Pamilya. Ngumiti si Empress Dizon at mas nilakihan ang pagbukas ng pinto. Dra. Thea, ipinakikilala ko sa iyo ang pasyente natin, si Eman Miguel de la Cruz. Isang babae ang pumasok. Maganda, matangkad, at suot ang isang damit na halatang mamahalin. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngumiti ito ng matamis, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ang babae kay Miguel at buong lambing na hinawakan ang braso nito. At ang kanyang fiancé, pagpapatuloy ni Empress Dizon. Si Ina Isabela Gonzales. Napatitig si Thea sa magkahawak na kamay ng dalawa. Si Miguel. Iyon pala ang pangalan niya. At ang babaeng ito ang kanyang fiancé. Naramdaman ni Thea na nanikip ang kanyang dibdib at parang hindi siya makahinga. Nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, isang multo sa sarili niyang kwento, hawak-hawak sa kanyang isipan ang dalawang lihim na sabay-sabay dudurog sa kanya. Ang isa ay nasa sinapupunan niya. Ang isa ay kaharap niya, hawak ng ibang babae, at hindi man lang siya naalala. Fiancé. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Thea, paulit-ulit, na parang sirang plaka. Bawat pantig ay isang sampal sa kanyang mukha. Hinawakan ni Isabela Gonzales ang braso ni Miguel de la Cruz na parabang pag-aari niya ito, na parabang siya ang araw at si Miguel ang mundong umiikot dito. At si Thea? Siya ang anino sa sulok. Isang estranghero sa sarili niyang trahedya. Napilitan siyang umiti, isang matigas at pilit na ngiti na natutunan niyang gawin sa harap ng mga pamilya ng pasyente. Magandang balita po ang inyong paggising, sir, sabi niya, ang boses ay tila nanggaling sa malayo. Ang pagtawag niya ritong sir ay parang asido sa kanyang dila. Ngumiti pabalik si Isabela, isang ngiting perpekto at makintab. Thank you, doctor. We are so relieved. Ilang buwan din kaming nagdasal para sa araw na ito. Ang salitang si kami. Tinusok na naman nito ang puso ni Thea. Samantalang siya, gabi-gabi, ay nag-iisa sa tabi nito, nagbabantay, umaasa. Sino ang si kami na sinasabi nito? Lumingon si Miguel mula kay Isabela patungo kay Thea. Mayroong pagtataka sa kanyang mga mata, isang blangkong kuryosidad na mas masakit pa kaysa sa galit. Tinitigan niya si Thea na parabang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na nasa dulo na ng kanyang isipan, ngunit hindi niya makuha. Salamat doktora, sabi lang nito. At iyon na. Ang koneksyon nila, ang mga gabing puno ng kwentuhan at luhang walang nakakita, ay nabura sa isang salita, salamat. Si Miguel kasi, pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay malambing ngunit may himig ng pag-aari, ay hindi pa masyadong maalala ang lahat. Amnesia, sabi ng mga doktor. But don't worry, mahal, lumingon ito kay Miguel at hinaplos ang kanyang pisngi. I'm here. I will help you remember everything. Ang pagmamahalan natin, ang mga pangarap natin. Bawat salita ni Isabela ay isang eksena mula sa isang pelikula na hindi alam ni Thea na umiiral pala. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Kailangan niyang umalis. Ngayon na. Kung wala na po kayong kailangan sa akin, nagsimula siyang magpaalam, kailangan ko na pong bumalik sa rounds ko. Of course, doctor, sabi ni Isabela. At bago pa man makatalikod si Thea,
idinugtong nito ang mga salitang dumurog sa lahat ng natitirang lakas sa kanya. Ang bait ng mga doktor dito, no, mahal. Lalo na si Dra. Sarmiento. Sigurado akong naging magaling siyang alagaan ka. Huminto ito saglit, ang mga mata ay nakatitig kay Thea, may isang malamig na kislap. Trabaho lang naman niya na alagaan ka. Trabaho lang. Ang lahat ng pag-aalala. Ang lahat ng hindi natulog na gabi. Ang lahat ng paghati. Ang lahat ng iyon ay binuod sa isang salita, trabaho. Hindi na nakasagot si Thea. Tumango lang siya na parang isang robot at mabilis na tumalikod. Narinig pa niya ang mahinang boses ni Miguel sa kanyang likuran, teka, parang Pero hindi na niya narinig ang kasunod. Tinakbo niya ang pasilyo, ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Ang mga puting ilaw ay nakakasilaw. Bawat pagbati ng mga nurse at ibang staff ay hindi niya pinapansin. Ang tanging nasa isip niya ay makatakas. Dumiretso siya sa kabilang wing ng ospital, sa klinik ng nag-iisa niyang kaibigan at pinagkakatiwalaan, si Dra. Cassandra Reyes, isang OB-GYN. Hindi na siya kumatok. Pumasok siya sa loob at isinara ng malakas ang pinto. Nagulat si Cassie na nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa. Anong nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo. At doon na bumigay si Thea. Ang maskara ng pagiging propesyonal ay tuluyang gumuho. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig, ang mga balikat ay nanginginig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Humagulhol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kahihiyan, sa selos, at sa isang napakalalim na kalungkutan. Mabilis na tumayo si Cassie at nilapitan siya, niyakap siya ng mahigpit. Okay lang yan. Andito ako. Anong nangyari? Magsalita ka. Gising na siya, Cassie, sabi ni Thea sa pagitan ng mga hikbi. Nagising na siya. Diyos ko, Thea. Magandang balita yan, di ba? Umiling si Thea, ang mukha ay nakasubsob sa balikat ng kaibigan. Hindi niya ako naalala. At may fiance siya, Cassie. Isang perpektong babae na kasama niya ngayon sa kwarto. At ako. Isa lang akong hamak na doktor sa paningin niya. Isang trabaho lang ang lahat. Naramdaman niya ang paghigpit ng yakap ni Cassie. Anong sinabi mo? Wala. Anong sasabihin ko? Hi, ako pala ang nakasama mo sa isang gabing hindi mo naalala, at ngayon, dala-dala ko ang anak mo sa sinapupunan ko. Paano, Cassie? Paano? Humiwalay sa yakap si Cassie at hinawakan ang magkabilang balikat ni Thea, pinilit itong tumingin sa kanya. Thea, makinig ka. Kailangan niyang malaman. Hindi, mabilis na sagot ni Thea. Hindi niya pwedeng malaman. Sisirain ko ang buhay niya. Sisirain ko ang sarili kong buhay. Ang karera ko. Lahat-lahat. Mas masisira ang buhay mo kung itatago mo yan habang buhay, giit ni Cassie. Hindi ko kaya, umiiling na sabi ni Thea. Hindi ko kaya. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon, si Thea ay umiiyak habang si Cassie ay pilit siyang pinapakalma. Nang sa wakas ay medyo humupa na ang kanyang pag-iyak, tinulungan siya ni Cassie na tumayo at umupo sa silya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang isip ay gulong-gulo. Kailangan niyang maging matatag. Para sa sarili niya. Para sa batang nasa sinapupunan niya. Nagpaalam siya kay Cassie, nangakong mag-ingat. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang station, pakiramdam niya ay lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, na para bang nakasulat sa noo niya ang kanyang mga kasalanan. Papunta na siya sa elevator nang may marinig siyang malalakas na boses mula sa bukana ng isang conference room. Ang mga miyembro ng Board of Directors ng ospital. Isang malaking karangalan para sa St. Jude Medical Center, sabi ng isa, ang boses ay puno ng kagalakan. Tama ka. Sa kanyang pamumuno, sigurado akong mas lalago pa ang ating ospital. Napahinto si Thea sa paglalakad. Ang usapan ay tungkol sa negosyo, ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na makinig. Isang pamilyar na boses, ang boses ng hospital director, ang nagsalita ng may otoridad. Tama. Kaya't pagkatapos ng kanyang kumpletong paggaling, formal ng upo bilang ating bagong Chief Executive Officer, ang may-ari ng pinakamalaking share sa ospital na ito si Miguel de la Cruz. Napatigil sa pag-ikot ang mundo ni Thea. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga.
Ang lalaking ama ng kanyang dinadala. Ang lalaking hindi siya naalala. Ang lalaking mayroon ng fiance. Ay hindi lang pala basta pasyente. Siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa lugar na ito. Ang kanyang bagong boss. Sinalubong ni Miguel ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng banyo sa kanyang private suite. Isang mukhang pamilyar ngunit sa kaibuturan ay estranghero. Matikas ang tindig, matalas ang mga mata, at may guhit ng determinasyon sa kanyang panga. Ito raw ang mukha niya. Ito raw si Miguel de la Cruz. "You're a brilliant businessman, mahal," sabi sa kanya ni Isabela kanina. Ang mga daliri nito ay malambing na humahaplos sa kanyang braso. "Ruthless but always fair. Lahat ay hanga sa'yo." Sinubukan niyang ikonekta ang mga salitang iyon sa lalaking nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin. Ruthless. Walang pakiramdam. Malupit. Ang salitang iyon ay parang isang damit na hindi ka siya, isang balat na hindi kanya. Pakiramdam niya ay isang aktor siya, binigyan ng script sa isang dulang hindi niya alam ang simula o ang wakas. Napahilamos siya ng mukha, ang malamig na tubig ay tila gumising sa kanya, ngunit hindi nito binura ang makapal na hamog sa kanyang isipan. Sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang nakaraan, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, kahit ang mukha ng babaeng nagsasabing pakakasalan niya, isang matalas na sakit ang tumutusok sa kanyang sentido. Isang pader. Isang blankong pader na nagsasabing, hanggang dito ka lang. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga kwento ni Isabela. Ang kanilang mga biyahe sa Europa, ang kanilang ingranding engagement party, ang mga plano nila para sa hinaharap. Lahat ay perpekto. Lahat ay parang isang fairy tale. Ngunit bakit pakiramdam niya ay may kulang? Bakit sa gitna ng lahat ng karangyaan at perpektong kwento, may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam ng matinding pagkalito at kalungkutan? At bakit, sa lahat ng bagay na blanko, ang tanging imahe na malinaw na tumatatak sa isip niya ay ang mukha ng isang doktor? Althea Sarmiento. Hindi niya maintindihan. Bakit may kakaiba siyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ito? Ang mga mata nitong laging may bahid ng lungkot, na para bang may pasan itong isang mabigat na problema. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin sa tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo. Mayroon itong itinatago. O baka naman mayroon siyang dapat alalahanin tungkol dito. Nagpasya siyang lumabas ng kwarto. Kailangan niya ng kape. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang takasan ang 4 na sulok ng silid na ito na nagsisilbing paalala ng kanyang kawalan. Sa hospital cafe, habang nag-aantay siya sa kanyang order, nakita niya ito. Nakaupo si Thea sa isang mesa sa sulok, mag-isa. Nakayuko ito sa tasa ng kapeng hawak niya, ang mga balikat ay bahagyang nakakuba, na para bang pinapasan niya ang buong mundo. Hindi ito ang babaeng perpekto at makintab na tulad ni Isabela. Si Thea ay totoo. Ang pagod sa kanyang mukha ay totoo. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay totoo. Hindi niya napigilan ang sarili. Naglakad siya palapit sa mesa nito. Sarmiento, bati niya. Nag-angat ito ng tingin at sa isang iglap, nakita niya ang gulat at takot sa mga mata nito bago ito mabilis na nagbawi ng emosyon. "Sir. Good morning po." Mabilis itong tumayo na para bang upo sa tabi nito ang isang nakakatakot na tao. "Huwag ka nang tumayo," sabi niya. "Gusto ko lang ulit magpasalamat sa pag-aalaga mo sa akin." "Trabaho lang po iyon, sir," mabilis nitong sagot, ang mga salitang pamilyar na sa kanya. Ito rin ang mga salitang ginamit ni Isabela. Kahit na, pagpupumilit niya. Umupo siya sa silyang nasa tapat nito. "Adjust. I feel like, should know you from somewhere." Bago ang aksidente. Nakita niya ang paghigpit ng hawak nito sa tasa ng kape. "Hindi po, sir. Sa ospital lang po talaga tayo nagkita." Ang boses nito ay formal at malamig. Halatang gusto na nitong tapusin ang usapan. "Okay," sabi niya, kahit na ang loob niya ay sumisigaw na hindi iyon totoo. "CJ. Aalis na rin ako." Nakahinga ito ng maluwag nang tumayo siya. Isang reaksyon na lalong nagpatindi sa kanyang kuryosidad. Kinahapunan, idinaos ang isang formal na pagtitipon sa auditorium ng ospital. Ang kanyang opisyal na pagpapakilala bilang bagong CA. Nakatayo siya sa entablado, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw, suot ang isang mamahaling suit na pinili ni Isabela para sa kanya. Sa kanyang harapan, naroon ang lahat ng doktor, nurse, at staff ng St. Jude.
Mga mukhang estranghero lahat. Hawak niya ang isang papel. Ang talumpating inihanda ni Isabela. Binasa niya ito ng may otoridad na hindi niya nararamdaman. Ang mga salita tungkol sa corporate restructuring, maximizing efficiency, at new era of profitability ay lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kahulugan ay hungkag. Habang nagsasalita siya, nilibot ng kanyang mga mata ang buong auditorium. At doon, sa pinakalikuran, malapit sa pinto, nakita niya si Thea. Nakatayo ito, hindi nakaupo. Nakasandal sa pader na para bang handa ng tumakas anumang oras. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi ito kaagad umiwas. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito, isang halo ng pighati, takot, at pagsisisi. Bago pa man niya ito masuri ng mabuti, mabilis itong yumuko at tumingin sa sahig. Ang insidenteng iyon ang nagbigay sa kanya ng desisyon. Hindi na niya kayang maghintay sa mga alaala na kusang bumalik. Kung may isang tao na may susi sa blangkong pader sa kanyang isipan, pakiramdam niya ay ang babaeng iyon. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat sa pagbati sa kanya, tahimik siyang umalis. Alam niya kung saan ang opisina nito, tinanong niya sa isang nurse kanina. Naglakad siya sa mas tahimik na bahagi ng ospital hanggang sa marating niya ang pinto na may nakasulat na Dra. Aldea Sarmiento, N.A. Air Resident. Hindi na siya kumatok. Pinihit niya ang seradura at pumasok. Nag-angat ng tingin si Thea mula sa mga papeles na inaayos nito, ang mukha ay puno ng pagkabigla. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, ang mahinang pag-click ng kandado ay nagpabigat sa katahimikan ng silid. Humarap siya rito, ang lahat ng pagkalito at frustrasyon ng mga nakaraang araw ay nag-umapaw sa kanya. Tinanggal niya ang maskara ng pagiging siye. Sa sandaling ito, siya lang si Miguel, isang lalaking naghahanap ng kasagutan. Dra. Sarmiento, sabi niya, ang boses ay seryoso at mababa. Kailangan nating mag-usap. Lumunok ito, hindi makapagsalita. Lumapit siya ng isang hakbang. Ang mga mata niya ay nakatitig sa mga mata nito, pilit na hinahanap ang katotohanang alam niyang itinatago nito. Something about you feels familiar. Huminto siya, hinayaan ang mga salitang iyon na mabitin sa hangin. Masyadong pamilyar. Ang pag-click ng seradura ng pinto ay parang isang hatol. Nakulong si Thea sa maliit na opisina kasama ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kanyang problema at, sa kasamaang palad, ng lahat ng kanyang pag-asa. Masyadong pamilyar. Ang mga salita ni Miguel ay nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Naramdaman ni Thea ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na. Ito na ang tanong na pinakatatakutan niya. Kailangan niyang maging matatag. Kailangan niyang magsinungaling. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata sa isang iglap para hanapin ang lakas na hindi niya alam kung saan kukunin. Nang imulat niya itong muli, ang Thea na humarap kay Miguel ay hindi na ang Thea na nag-aalala. Ito si Dra. Sarmiento, ang profesional. Sir, sabi niya, ang boses ay kalmado at formal, taliwas sa nagwawalang bagyo sa kanyang dibdib. Sa tingin ko po ay normal lang ang pakiramdam ninyo. Sa loob po ng maraming buwan, ako po ang inyong pangunahing doktor. Ako ang nagbabantay sa inyong vital signs, ako ang nakikipag-usap sa mga nurse tungkol sa inyong kalagayan. Ang boses ko at ang presensya ko po ay naging parte ng inyong araw-araw, kahit na po kayo ay walang malay. Bawat salita ay maingat na pinili, isang pader na itinatayo niya sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na gawa sa lohika at profesionalismo. Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Miguel. Hindi ito kumbinsido, pero wala itong ebidensya para kontrahin ang sinasabi niya. Wala itong alaala. Ganoon ba? Tanong nito, may bahid ng pagdududa. Parang higit pa roon. Iyon lang po iyon, Yeme de la Cruz, giit ni Thea, ang paggamit niya sa apelyido nito ay isang paraan para lalong maglagay ng distansya. Isang kaso lang po ng familiarity due to prolonged patient care. Wala pong higit pa roon. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal na para bang sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang mga mata. Ngunit nanatili siyang matatag. Sa huli, si Miguel ang unang sumuko. Tumango ito ng dahan-dahan, isang buntong hininga ng pagkabigo ang kumawala sa kanya. CJ. Kung iyan ang sabi mo, doktora. Nang lumabas si Miguel sa kanyang opisina, napahawak si Thea sa kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Nakalusot siya. Sa ngayon.
Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang. At hindi siya nagkamali. Ang unang galaw ay hindi galing kay Miguel, kundi sa anino sa likod nito, si Isabela. Kinabukasan, ipinatawag ang lahat ng department heads para sa isang kagyat na pulong. Bilang kinatawa ng EA, kailangang dumalo ni Thea. Nakaupo si Miguel sa dulo ng mahabang mesa, ang hari sa kanyang bagong kaharian. At sa kanyang tabi, na para bang isang reyna, ay si Isabela Gonzales. Nakangiti ito, hawak ang isang mamahaling ballpen at notebook, na para bang isa siyang mahalagang konsultan. Ang paksa ng pulong ay ang planong GE Corporate Restructuring. Nagsalita si Miguel tungkol sa budget cuts, sa pagbabawas ng tauhan. Naramdaman ni Thea ang pag-aalala ng mga matatandang doktor sa silid. Sa gitna ng isang mainit na diskusyon tungkol sa efficiency ng emergency room, biglang nagsalita si Isabela. "Excuse me," sabi nito, ang boses ay malambing ngunit sapat na para makuha ang atensyon ng lahat. "Kung pwede lang magdagdag. I admire the work in the air, lalo na ang dedikasyon ni Dra. Sarmiento." Lahat ng mata ay napunta kay Thea. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang mukha. Sa katunayan, pagpapatuloy ni Isabela, ang mga mata ay nakatutok sa kanya, dahil na rin sa kaso ni Miguel, became very interested in long-term patient care. Dra. Sarmiento, bilang isa sa mga doktor na humawak sa isang pasyenteng may traumatic brain injury, ano po ang masasabi niyo sa mga pinakabagong protocol para sa neurorehabilitation ng mga pasyenteng nagising mula sa matagal na pagkakomatose? Specifically, ang synaptic plasticity stimulation techniques. Nanigas si Thea sa kanyang kinaupuan. Hindi iyon tanong para sa isang ear resident. Iyon ay tanong para sa isang neurologist, isang rehabilitation specialist. Alam ni Isabela na hindi iyon ang kanyang specialty. Ito ay isang patibong. Isang pampublikong pagpapahiya. Ni. Nagsimula siyang sumagot, ang isip ay blanko. Ang primary focus po ng EE ay stabilization. Ang long-term rehab po ay hawak na ng ibang departamento. Oh, I see, sabi ni Isabela, may himig ng pagkukunwaring pagkadismaya. Akala ko pa naman, dahil sa tagal ng pag-aalaga ninyo kay Miguel, ay nagkaroon na kayo ng mas malalim na interes sa kanyang buong kalagayan. No mistake. Umupo si Isabela, kontento sa pinsalang ginawa niya. Naramdaman ni Thea ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang mga matang nagdududa. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga mata ni Miguel walang emosyon, propesyonal, na para bang isa lang siyang empleyadong hindi nakaabot sa inaasahan. Ang laro ni Isabela ay hindi natapos doon. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Thea ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ang mga dating palakaibigang nurse ay umiiwas sa kanya. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga bulungan. Isang hapon, habang dumadaan siya sa nurses' station, naramdaman niya ang isang alon ng pagkahilo, isang sintomas ng kanyang pagbubuntis. Napahawak siya sa pader. Sa di kalayuan, hindi napansin ng dalawang nurse na naririnig niya sila. "Kawawa naman si Ma'am Isabela, no?" sabi ng isa. "Nga. Maganda na, mabait pa. Pero yung fiance niya, tila may ibang pinagkakaabalahan. Hay nako, kitang-kita naman. May isang doktora dyan na trying hard masyado mapalapit sa bagong CA. Ahas din pala." Ang mga salita ay parang mga bubog na tumusok sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit alam niyang mas lalala lang ang lahat. Kaya't naglakad na lang siya palayo, ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang isang sumpa. Pagod na pagod siyang bumalik sa kanyang opisina sa pagtatapos ng araw. Ang gusto na lang niya ay umuwi at magkulong sa kanyang apartment. Binuksan niya ang kanyang computer para sa isang huling check bago umalis. May isang bagong email. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra, official notice, formal complaint. Nanginginig niyang binuksan ito. Galing ito sa Human Resources Department. Dear Dra. Sarmiento. This is to inform you that our office has received a formal complaint from an anonymous but verified patient's relative regarding a potential breach of professional ethics. The complaint cites unethical conduct and the blurring of professional boundaries during the course of a patient's confinement. You are hereby required to submit a formal written explanation regarding this matter within 3 working days. Halos hindi na makahinga si Thea. Isang formal na reklamo. Nakatala na.
Isang mansa sa kanyang record. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay nasa pinakailalim ng email. Ang pangalang nakalagay doon, digital na nakapirma, ang nagpabagsak sa lahat ng kanyang pagtatanggol. Sincerely, Miguel de la Cruz, Chief Executive Officer, na Jude Medical Center. Napatitig siya sa pangalan. Siya. Siya ang pumirma. Ang lalaking inalagaan niya. Ang lalaking hindi siya naalala. Ang ama ng kanyang dinadala. Ang lalaking ngayon ay opisyal nang nag-aakusa sa kanya. Pinirmahan ni Miguel ang huling dokumento sa kanyang mesa, isang budget proposal, at isinandal ang kanyang likod sa mamahaling leader na upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa loob lamang ng ilang linggo, muli niyang pinatunayan kung sino si Miguel de la Cruz, isang desidido at mahusay na pinuno. Ang mga numero ay umaayon sa kanya, ang mga plano ay umuusad. Ngunit sa tuwing nagsasara ang pinto ng kanyang opisina at naiiwan siyang mag-isa, bumabalik ang pakiramdam ng pagiging impostor. Ang email na ipinadala niya kay Dra. Sarmiento ay bumabagabag sa kanya. Iniharap sa kanya ni Isabela ang ebidensya, isang logbook na nagpapakita ng labis na pagbisita ni Dea sa kanyang kwarto, kahit hindi na ito nakaduty, at ang salaysay ng ilang nurse na nagpatunay na sobrang atensyon ang ibinibigay ng doktora sa kanya. Bilang CA, kailangan niyang umakto. Kailangan niyang maging patas at sundin ang proseso. Ngunit may isang bahagi sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat. Ang Dra. Sarmiento na nakikita niya, ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng may mga matang laging pagod at malungkot, ay hindi tugma sa imahe ng isang ahas o oportunistang doktora na ipinipinta ni Isabela. She's obsessed with you, mahal, sabi ni Isabela kagabi habang magkasama sila. Maybe she developed some kind of fantasy while you were unconscious. Nakakatakot. Kailangan mong protektahan ang sarili mo. Ang reputasyon mo. Makatuwiran ang sinabi ni Isabela. Lohikal. Ngunit hindi ito tama sa pakiramdam. Napapikit si Miguel, minasahe ang kanyang sentido. Sa mga nakaraang gabi, nagsimula siyang managinip. Hindi ito malinaw na mga alaala, kundi mga pira-pirasong eksena, mga pakiramdam. Isang gabi, napanaginipan niya ang kadiliman. Ngunit hindi ito nakakatakot na dilim. Isang payapang dilim. At sa gitna ng dilim na yon, may isang boses. Isang mahinahon at malambing na boses ng isang babae. Nagbabasa ito ng libro. Hindi niya maintindihan ang mga salita, ngunit ang himig ng boses ay parang isang oyayi na nagpapakalma sa isang magulong kaluluwa. Nang magising siya, tinanong niya si Isabela kung binabasahan ba siya nito ng libro noong kumatose siya. Ano? Libro, tumawa si Isabela. Mahal, I was too busy praying for you to wake up. Besides, I was coordinating with the best doctors from all over the world for your case. Wala akong panahon sa ganyang mga bagay. Isa pang gabi, napanaginipan niya ang isang kamay. Isang kamay na nakahawak sa kanya. Maliit at mainit. Mahigpit ang hawak na para bang sinasabing, huwag kang bibitaw. Nandito lang ako. Naramdaman niya ang isang patak ng kung anong mainit at basa sa kanyang kamay. Isang luha. Hindi kamay ni Isabela yon. Ang mga kamay ni Isabela ay laging perpektong manikurado, laging malamig dahil sa mga diamanteng singsing nito. Ang kamay sa kanyang panaginip ay simple. Magaspang ng kaunti, na parang laging naghuhugas ng kamay gamit ang sabon na may amoy ospital. Isang kamay na nagtatrabaho. Pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. Di epekto lang ng trauma, sabi niya sa sarili, inuulit ang sinabi ni Isabela. Mga guni-guni. Ngunit kagabi, ang panaginip ay naging mas malinaw. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Ang silid ay madilim, maliban sa isang maliit na ilaw mula sa bedside lamp. Isang babae ang nakaupo sa silya sa tabi niya. Nakayuko ito, ang buhok nito ay tumatakip sa kanyang mukha. Narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak. At pagkatapos ang boses. Ang parehong boses na nagbabasa sa kanya. Sana gumising ka na, bulong nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa panaginip, sinubukan niyang gumalaw. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit wala siyang magawa. At pagkatapos, dahan-dahang nag-angat ng mukha ang babae. Ang kanyang mukha ay nabasa ng luha, ang kanyang mga mata ay puno ng pighati. Si Dra. Sarmiento. Si Dea.
Nagising si Miguel na humihingal, ang puso niya ay kumakaripas. Pawis na pawis. Hindi iyon guni-guni. Pakiramdam niya ay isa iyong alaala. Isang alaala na pilit na kumakawala mula sa blangkong pader sa kanyang isipan. Sa buong maghapon, hindi na niya maalis sa isip ang panaginip na iyon. Hindi na niya maalis sa isip si Dea. Nang mag-alas 5 ng hapon, hindi na niya natiis. Hindi niya pinansin ang mga nakatambak na papeles sa kanyang mesa. Hindi niya sinagot ang tawag ni Isabela. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Wala siyang plano. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makita si Dea. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nakita niya itong naglalakad palabas ng ospital, patungo sa parking lot. Mukha itong mas pagod kaysa dati. Mas malungkot. Dea, tawag niya, ginagamit ang pangalan nito sa unang pagkakataon. Napahinto ito sa paglalakad at lumingon. Ang gulat sa mukha nito ay hindi maitago. Nilapitan niya ito. Hindi niya pinansin ang mga taong dumadaan. Hindi niya pinansin ang email na pinirmahan niya, ang reklamong isinampa laban dito. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa pagiging siye. Nakatayo sila sa gitna ng parking lot, ang papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa kanilang paligid. May kailangan po ba kayo, sir? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot kaagad. Tinitigan niya lang ito ng diretsyo sa mga mata, ang mga mata na nakita niya sa kanyang panaginip. Ang mga matang umiyak para sa kanya. Ikaw, Lee. Nagsimula siyang magsalita, ang boses niya ay halos isang bulong, puno ng emosyon na hindi niya maintindihan. Ikaw ang boses sa panaginip ko. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Dea, ang pagkawala ng kulay sa mukha nito. Hindi na niya napigilan ang tanong na kanina pa gustong kumawala mula sa kanyang puso, ang tanong na maaaring magbago sa lahat. Sino ka ba talaga sa buhay ko, Dea? Sino ka ba talaga sa buhay ko, Dea? Ang tanong ni Miguel ay parang isang susi na biglang ipinasok sa isang kandadong matagal ng kinalawang. Sa isang iglap, bumukas ang pinto ng pag-asa sa puso ni Dea. Naaalala niya ako. Hindi man lahat, hindi man malinaw, pero may bahagi sa kanya, sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, na hindi nakalimot. Ang mga mata niya ay napuno ng luha, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang kislap ng pag-asang biglang sumibol. Ito na ba ang pagkakataon? Ito na ba ang tamang oras para sabihin ang lahat? Ang bibig niya ay bumuka, handa nang aminin ang sikretong nagpapahirap sa kanya gabi-gabi. Handa nang isugal ang lahat para sa katotohanang iyon na pilit na kumakawala mula sa kanyang pagkatao. Miguel, ako Mahal. Kanina pa kita hinahanap. Isang boses na matamis ngunit puno ng yelo ang pumutol sa sandaling iyon. Mula sa likuran ni Miguel, lumitaw si Isabela, ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing peke ng dati. Naglakad ito palapit sa kanila, ang takong ng kanyang sapatos ay gumagawa ng matatalim na tunog sa semento, bawat hakbang ay isang pagbabanta. Agad na isinukbit ni Isabela ang kanyang braso sa braso ni Miguel, pisikal na inilalayo ito kay Dea. Ang pag-asa sa puso ni Dea ay namatay na kasing bilis ng pagsibol nito. May meeting ka pa sa mga investors in 30 minutes, remember, malambing na paalala ni Isabela kay Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Dea. Isang tingin na nagsasabing, akin siya. Huwag kang mangarap. Napatingin si Miguel mula kay Dea pabalik kay Isabela, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito, na parabang nagising siya mula sa isang panaginip. Na pala. Sorry, I lost track of time. It's okay, mahal. Halika na. Hinila na ni Isabela si Miguel palayo, ngunit bago sila tuluyang makatalikod, lumingon ito kay Dea. Salamat ulit sa lahat, Dra. Sarmiento. Pero huwag ka sanang mag-alala, ako na ang bahala kay Miguel ngayon. Ang bawat salita ay may dalang kahulugan. Ako na ang bahala. Wala ka ng papel dito. Naiwan si Dea na nakatayo mag-isa sa gitna ng parking lot. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay naging isang buhol sa kanyang lalamunan. Parang isang hangal. Isang hangal na umasa. Pinunasan niya ang luhang nagbabadyang pumatak at nagmamadaling naglakad patungo sa kanyang luma at maliit na kotse. Pagpasok niya, isinandal niya ang kanyang noo sa manibela at doon na humagulhol. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay nag-iwan ng isang mas malalim na sakit. Mas masakit pa pala ang umasa at mabigo kaysa sa manatiling walang pag-asa. Kinabukasan, naramdaman niya kaagad ang epekto ng nangyari.
Ang kislap ng pagdududa na nakita niya sa mga mata ni Miguel kahapon ay napalitan na ng isang malamig at malayong pader. Sa tuwing nagkakasalubong sila sa pasilyo, si Miguel ang unang umiiwas ng tingin. Ang kanyang mga pagbati ay formal at maikli. Ang lalaking nagtanong kung sino siya sa buhay nito ay naglaho na, at ang bumalik ay si M. de la Cruz, ang C na nag-akusa sa kanya ng unethical conduct. Alam ni Thea na may ginawa si Isabela. At hindi siya nagkamali. Sa opisina ni Miguel, isang makabagbag damdaming eksena ang naganap. Umiiyak si Isabela, ang kanyang mga luha ay perpektong pumapatak sa kanyang makinis na pisngi. Nakita ko kung paano kanya tinitigan, Miguel, sabi ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Natatakot ako para sa'yo. Para sa atin. Ano nang ibig mong sabihin, Belle? Tanong ni Miguel, ang mukha ay puno ng pag-aalala para sa kanyang fans. Noong kumatos ka, naging obsessed siya sa'yo, kwento ni Isabela, bawat salita ay isang lason na maingat na inihahanda. Palagi siyang nasa kwarto mo. Kinakausap ka na parang kayo. Sinubukan ko siyang kausapin noon, sinabi ko sa kanyang may fiance ka na, pero hindi siya nakinig. May problema yata siya sa pag-iisip, Miguel. Isang uri ng fantasy. At ngayon nagising ka na, at nakikita niyang hindi mo siya pinapansin, natatakot akong baka may gawin siyang masama. Baka gumawa siya ng kwento para sirain tayo. Ang mga salita ni Isabela ay tumagos sa isip ni Miguel. Ito ang paliwanag sa lahat. Sa mga kakaibang panaginip. Sa pamilyar na pakiramdam. Hindi iyon alaala. Iyon pala ay resulta ng obsesyon ng isang babaeng may problema sa pag-isip. Naramdaman ni Miguel ang isang halo ng awa at takot para kay Thea, at isang matinding pangangailangan na protektahan si Isabela. Ang lason ay kumalat na. Naramdaman ito ni Thea sa bawat kilos, sa bawat tingin. Ang pakikitungo sa kanya ni Miguel ay naging mas malamig pa kaysa dati. Ang mga bulungan sa paligid niya ay lalong lumakas. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal. Isang umaga, habang nag-aayos siya para sa kanyang duty, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo at pagduduwal. Ang morning sickness. Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na banyo. Nakasubsob siya sa inidoro, ang buong katawan ay nanginginig matapos isuka ang lahat ng laman ng kanyang tiyan. Ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Habang naghihilamos siya sa lababo, nakita niya sa salamin ang sarili niyang refleksyon. Maputla. Malungkot. Pagod na pagod. Hawak ang pader, dahan-dahan siyang lumabas ng banyo. Paglabas niya, nagulat siya nang makita kung sino ang nakatayo sa di kalayuan, nagkukunwaring nag-aayos ng lipstick gamit ang isang maliit na salamin, ngunit ang mga mata ay matamang nakamasid sa kanya. Si Isabela. Nakita nito ang lahat. Narinig nito ang lahat. Isang dahan-dahan at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiting hindi na nagtatago ng panunuya. Isang ngiting puno ng tagumpay. Tumingin ito mula sa maputlang mukha ni Thea, pababa sa kanyang tiyan na bahagya palang umuumbok, at pabalik sa kanyang mga mata. Sa isang tingin, alam ni Thea na naintindihan na ni Isabela ang lahat. Hindi na kailangan ng salita. Alam ni Thea na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na lamang isang karibal sa pag-ibig. Hawak na nito ngayon ang sandatang tuluyang dudurog sa kanya. Ang kanyang pinakamalaki at pinakamadilim na sikreto. Pagka-uwi sa kanyang maliit na apartment, isinara ni Thea ang pinto at sumandal dito. Hindi na siya umiyak. Wala nang luhang gustong pumatak. Ang natira na lang ay isang nakakapanghina at malamig na pakiramdam ng pagkatalo. Alam na ni Isabela. Ang kaalamang iyon ay parang isang mabigat na kadena na ipinulupot sa kanyang leeg, at si Isabela ang may hawak ng kabilang dulo. Anumang oras, maaari nitong higpitan ang kadena hanggang sa hindi na siya makahinga. Binuksan niya ang kanyang laptop. Naroon pa rin ang email mula sa EFE, ang formal na reklamong pirmado ni Miguel. Isang digital na multo na nagpapaalala sa kanya kung nasaan siya sa mundong ito. Isa siyang akusado. Isang kasinungalingan. Isang sikreto. Kailangan niyang umalis. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa buhay na nabubuo sa loob niya. Ayaw niyang isilang ang kanyang anak sa isang mundong puno ng bulungan at panghuhusga. Ayaw niyang lumaki ang kanyang anak na ang ina ay kilala bilang isang ahas ni o desperada. Binuksan niya ang isang blankong dokumento. Ang kumukurap-kurap na kursor ay tila ng uuyam. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-type.
Resignation letter. Ang bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon sa sarili niyang kabaong. Ang kanyang mga pangarap. Ang kanyang karera. Ang ospital na naging pangalawang tahanan niya. Isusuko na niya ang lahat. Para sa anak ko, sabi niya sa sarili. Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Isang butil ng luha ang pumatak sa keyboard. Pinunasan niya ito kaagad. Hindi ito ang oras para sa kahinaan. Ito ang oras para sa pagtakas. Kinabukasan, dala ang isang maliit na kahon, pumasok si Dea sa kanyang opisina sa huling pagkakataon. Nagsimula siyang magligpit. Ang mga libro, ang mga personal na gamit, ang mga litrato. Bawat bagay ay isang alaala. Sa ilalim ng isang bunton ng mga medical journals, nakita niya ang isang makapal na folder. Ang luma nitong takip ay may sulat kamay niya, John Doe, room 307. Kinuha niya ito. Ang huling piraso ng kanyang nakaraan na kailangan niyang harapin. Binuklat niya ang mga pahina, ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga lumang chart at notes. Naroon ang lahat ng detalye ng kanyang pag-aalaga, ang bawat pagbabago sa vital signs, ang bawat gamot na ibinigay, ang bawat maliit na obserbasyon. Pag-aari na ito ngayon ni Miguel de la Cruz, ang CA. Ngunit para sa kanya, ito pa rin ang folder ng lalaking binasahan niya ng libro sa gitna ng unos. Napunta siya sa pinakahuling bahagi ng folder, ang mga papeles mula sa EA noong gabi ng aksidente. Binasa niya ulit ang mga ito, hindi dahil naghahanap siya ng kung ano, kundi para sa isang huling pagkakataon na balikan ang lahat. Patient found unconscious at the scene of a single vehicle accident. Car crashed into a concrete barrier. Ngunit sa ibaba ng police report, may isang maliit na nota na isinulat ng investigador, isang bagay na hindi niya masyadong napansin noon dahil sa pagmamadali. Note, skid marks on site inconsistent with a single vehicle, high-speed impact. Suggests presence of a secondary vehicle. Case remains open pending further investigation. Witness statement vague, isang mabilis na itim na kotse. Biglang napahinto si Dea. Binasa niya ito ulit. At ulit. Inconsistent skid marks. Secondary vehicle. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Ang aksidente ni Miguel, paano kung hindi lang iyon isang simpleng aksidente? Paano kung may ibang sasakyang sangkot? Isang sasakyang hindi kailanman natagpuan. Isang bagong pakiramdam ang pumalit sa kanyang pagkatalo. Determinasyon. Hindi na ito tungkol sa kanya. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Kung may foul play na nangyari, kailangang malaman iyon ni Miguel. Kailangan niyang malaman ang totoong nangyari sa kanya. Kahit nagalit ito sa kanya, kahit na naniniwala ito sa mga kasinungalingan ni Isabela, utang pa rin niya ito sa lalaking inalagaan niya. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero mula sa kanyang memorya. Isang luma niyang kaibigan mula sa kolehiyo na ngayon ay isang pulis na. Leo. Si De to. De. Napatawag ka. Kamusta na? Okay lang ako, Leo. May hihilingin sana akong pabor. Off the record lang sana. Sige, ano yon? Pwede mo bang tingnan ang isang lumang kaso ng vehicular accident? Mga ilang buwan na rin ang nakalipas. Ang biktima ay si Miguel de la Cruz. Narinig niya ang pagsipol ni Leo sa kabilang linya. Ang bagong si ng si Jude. Naman. Bakit, anong meron? Mayroon lang akong hindi maintindihan sa report. Baka may makita kang hindi namin nakita. Tawagan mo ako agad kung mayroon kang mahanap, gaano man kaliit. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Thea ang isang bagong lakas. Mayroon na siyang layunin. Hindi na siya tatakbo. Lalaban siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa katotohanan. Dala ang kanyang kahon ng mga gamit, naglakad siya palabas ng ospital. Pagdating niya sa parking lot, patungo sa kanyang kotse, isang boses ang pumigil sa kanya. Aalis ka na pala, Dra. Sarmiento. Napahinto si Thea at lumingon. Si Isabela. Nakasandal ito sa isang mamahaling puting kotse, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang mukha ay may isang mapanuyang ngiti. Anong kailangan mo, Isabela? Malamig na tanong ni Thea. Hindi sumagot si Isabela. Sa halip, may kinuha ito mula sa kanyang bag at walang awang inihagis sa paanan ni Thea. Isang brown envelope. Kumalat ang laman nito sa maruming semento. Mga litrato.
Nanginginig na yumuko si Thea at pinulot ang isang litrato. Siya. Larawan niya na papasok sa klinik ni Cassie. Sa itaas ng pinto, malinaw na nakasulat ang mga salita, Dra. Cassandra Reyes, obstetrician gynecologist. Nanigas siya. Ang kanyang hininga ay naging isang buhol sa kanyang lalamunan. Cute, di ba? Sabi ni Isabela, ang boses ay parang lason. Isang sikat na resident na palihim na nagpupunta sa isang OB-GYN. Ano kaya ang sasabihin ng medical board? O kaya naman ng media? Lumapit si Isabela, ang kanyang anino ay tumakip sa nanginginig na katawan ni Thea. Bumulong ito, ang bawat salita ay isang banta. Isa pang hakbang palapit kay Miguel, isa pang pagtatangkang sirain ang buhay namin, at malalaman ng buong Pilipinas na ang banal na si Dra. Sarmiento ay buntis na walang asawa. Huminto ito, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at tagumpay. At sino kaya ang ama? Malamig at tahimik ang opisina ni Miguel. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner at ang tunog ng kanyang ballpen na pumipirma sa mga dokumento. Isa-isa niyang pinirmahan ang mga termination papers. Mga pangalan ng mga empleyadong matagal nang naglilingkod sa ospital, mga nurse, mga technician, mga staff, na ngayon ay isa na lang statistics sa kanyang plano para sa efficiency. Ito ang desisyon niya. Ito ang tamang gawin para sa negosyo. Ito ang gagawin ng Miguel de la Cruz na kinukwento ni Isabela. Ang Miguel de la Cruz na walang awa. Ngunit habang pumipirma siya, may isang bigat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng pagkakasala na hindi niya maintindihan. Tinabunan niya ito ng isa pang pirma at isa pa. Pinilit niyang paniwalain ang sarili na ito ang tama, na kailangan niyang maging matatag. Ito ang paraan para patunayan ang kanyang kapangyarihan, para kalimutan ang naguguluhang damdamin na dulot ng isang doktora na may malungkot na mga mata. Sir, ito na po ang huling batch, sabi ng kanyang sekretarya, inilapag ang isa pang folder sa kanyang mesa. Binuksan niya ito. Sa ibabaw ng lahat may isang papel na naiiba. Hindi ito termination paper. Resignation letter, Dra. Althea Sarmiento. Napatigil siya. Hinawakan niya ang papel. Ang simpleng puting papel ay parang napakabigat sa kanyang mga kamay. Binasa niya ang mga salitang nakasulat, mga formal at walang emosyong salita ng pamamaalam. Effective immediately. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang bumalot sa kanya, isang pakiramdam na mas matindi pa kaysa sa sakit ng ulo na nararamdaman niya sa tuwing sinusubukan niyang alalahanin ang nakaraan. Nag-resign na siya. Umalis na siya. Bakit parang ang laking bagay nito? Bakit parang may isang mahalagang piyesa sa puzzle ng kanyang buhay ang biglang nawala, kahit na hindi niya alam kung ano ang itsura ng buong puzzle? Sir, okay lang po kayo? Tanong ng kanyang sekretarya. Okay lang ako, mabilis niyang sagot, ibinaba ang liham. I-process niyo na to lahat. Pero hindi siya okay. Sa buong maghapon, ang imahe ni Thea ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses sa panaginip. Ang tanong niya, sino ka ba talaga sa buhay ko? At ang takot na nakita niya sa mukha nito bago dumating si Isabela. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin ito, ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. Hello. This is Miguel de la Cruz. Nemo de la Cruz? Si Police Corporal Leo Martinez ito. Kaibigan ako ni Thea Dra. Sarmiento. Napaupo ng tuwid si Miguel. Anong kailangan mo? Sir, tumawag po sa akin si Thea. Pinapatignan niya ang kaso ng aksidente niyo. At, sir, mayroon po akong impormasyon na sa tingin ko ay dapat ninyong malaman. Naramdaman ni Miguel ang pagbilis ng kanyang pulso. Ano yon? Yung sinasabing secondary vehicle sa report, may nahanap po kaming easy footage mula sa isang establishment malapit sa pinangyarihan. Malabo pero itim na kotse, tulad ng sabi ng witness. Pero ang mas importante, sir, ay yung alibi ng fiancé niyo, ni Isabela Gonzalez. Anong tungkol sa alibi niya? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay nagiging mas matigas. Sinabi po niya sa investigador na kasama niyo siya sa isang dinner meeting bago ang aksidente, at umuwi lang siya sandali para kumuha ng gamit kaya hindi kayo magkasama sa kotse. Pero base sa mga record ng airline at immigration na nakuha namin, sir. Si Gonzalez ay hindi po nasa Maynila noong araw na yon.
Galing po siyang Hong Kong at lumapag lang sa Pilipinas kinabukasan pagkatapos na mangyari ang aksidente niyo. Parang isang bomba na sumabog sa loob ng isip ni Miguel. Nagsinungaling si Isabela. Hindi lang isang maliit na kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan tungkol sa gabi na halos ikamatay niya. Bakit? Mayroon pa po, sir, pagpapatuloy ng pulis. Pinatakbo namin sa database ang plaka ng itim na kotse na nakita sa CE. Hindi po rehistrado pero ang modelo ng kotse, isang luxury sedan, ay kaparehong-kapareho po ng kotseng nakarehistro sa isang business rival ninyo na matagal nyo ng kaalitan. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Miguel ang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimulang magkabit-kabit, ngunit ang nabubuong imahe ay isang bangungot. Ang mga kasinungalingan ni Isabela. Ang obsesyon niya kay Dea. Ang mga kwento niya. Lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang mas madilim at mas nakakatakot na kahulugan. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana ng kanyang opisina. Mula sa itaas, tanaw niya ang buong paligid ng ospital. At doon, sa ibaba, nakita niya si Dea. Naglalakad palabas ng gusali, dala ang isang maliit na kahon ng mga gamit. Naglalakad siya ng mabagal, na para bang pasan niya ang isang pabigat na hindi nakikita. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Mukha siyang nag-iisa. Isang matinding pagsisisi ang bumaha sa kanyang puso. Siya ang gumawa nito sa kanya. Naniwala siya sa mga kasinungalingan. Hinusgahan niya ito. At ngayon, paalis na ito, dala ang mga sikretong hindi niya kailanman narinig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Isabela, ang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay, hindi alam ang bombang sumabog sa isipan ni Miguel. Finally, she's gone, masayang sabi ni Isabela, lumapit ito sa kanya at sinubukang yakapin siya. Now we can truly be happy. Hindi gumalaw si Miguel. Hinayaan niyang bumagsak ang mga braso ni Isabela. Dahan-dahan siyang lumingon para harapin ito. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay nawala na. Ang blangkong ekspresyon ay nawala na. Ang pumalit dito ay isang bagay na hindi pa kailanman nakita ni Isabela sa kanya. Isang malamig, matalas at mapanganib na pagdududa. Miguel. Ang mga salita ni Isabela, now we can truly be happy, ay umalinggaw sa kanyang tainga, ngunit ang mga ito ay hungkag at puno ng lason. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Isa itong estranghero. Isang arkitekto ng mga kasinungalingan. May kailangan akong puntahan, malamig na sabi ni Miguel, nilampasan niya si Isabela na para bang hangin lang ito. Saan ka pupunta, mahal? Akala ko ba? Huwag mo akong tawaging mahal, putol niya, hindi man lang ito nilingon. Bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang palayo sa peking buhay na binuo nito para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang susi at halos takbuhin ang hallway patungo sa elevator. Kailangan niya ng mga sagot. Ngunit hindi mula sa pulis, hindi mula sa mga ebidensya. Kailangan niya itong marinig mula sa kanya. Mula kay Dea. Habang minamaneho niya ang kanyang kotse palabas ng ospital, ang mga piraso ng puzzle ay mabilis na nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang pag-ayaw ni Isabela na pag-usapan ang aksidente. Ang pagpipinta nito kay Dea bilang isang obsessed na babae. Ang mga panaginip na pilit nitong iwinawaksi bilang guni-guni. Lahat ay parte ng isang malaking panloloko. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang CE para makuha ang address ni Dea mula sa EA, habang papalapit siya sa isang simpleng apartment building sa Quezon City, isang lugar na napakalayo sa karangyaan ng kanyang mundo, lalong tumitindi ang bigat sa kanyang dibdib. Dito pala ito nakatira. Sa isang mundong totoo, habang siya ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Nang makita niya ang pinto ng apartment nito, huminto siya. Huminga ng malalim. Ano ang sasabihin niya? Patawarin mo ako dahil naniwala ako sa iba. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Kumatok siya. Tatlong malalakas at nagmamadaling katok. Dea. Nag-impake si Dea. Inilalagay niya ang kanyang ilang damit sa isang lumang maleta. Ang kahon ng mga gamit mula sa kanyang opisina ay nasa isang sulok. Ang mga litratong kuha ni Isabela ay nakakalat sa mesa, isang paalala ng kanyang pagkatalo. Aalis na siya.
Pupunta siya sa probinsya, sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan pwede niyang palakihing mag-isa ang kanyang anak ng payapa. Nang marinig niya ang katok, napapitlag siya. Sino naman yon? Si Cassie lang ang nakakaalam ng bago niyang address. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Si Miguel to, si Miguel de la Cruz. Nanigas si Thea. Miguel. Dito. Paano? Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong sa takot. Nandito ba siya para tapusin ang pagpapahirap sa kanya? Para personal na ihatid ang kanyang termination papers. Nanginginig niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Miguel sa kanyang harapan. Ngunit ang itsura nito ay iba. Wala na ang malamig na wala na ang naguguluhang pasyente. Ang lalaking nasa harapan niya ngayon ay may mga matang puno ng pagsisisi, pag-aalala, at isang desperadong pangangailangan para sa katotohanan. Dea, kailangan nating mag-usap, sabi nito, ang boses ay pagod at basag. Hindi siya nakasagot. Nakita ni Miguel ang nakabukas na maleta sa sahig, ang mga damit, ang kahon. Aalis ka. Tumango si Dea, ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo sa kanyang mga mata. Wala na akong lugar dito, Miguel. Malika, sabi nito, lumapit ng isang hakbang. Bago ka umalis, pakiusap, sabihin mo sa akin ang lahat. Mula sa simula. Ang totoong simula. At doon na bumigay si Thea. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pag-ibig na tinago niya ay bumuhos. Anong gusto mong malaman, Miguel? Humagulhol siya. Na noong kumatos ka, hindi lang kita pasyente. Na kinakausap kita gabi-gabi dahil ikaw lang ang nakakaintindi sa kalungkutan ko. Na noong gabing umuulan ng malakas, noong gabing pareho tayong mahina, may nangyari sa atin. Bawat salita ay isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Na ang formal na reklamong pinirmahan mo ay tungkol sa isang kasalanang pareho nating ginawa, pero ako lang ang nakakaalala. Na ang dahilan kung bakit ako pupunta sa Ogjen. Huminto siya, hinawakan ang kanyang tiyan. Ang kanyang pinakamalaking sikreto. Ang kanyang pinakamalaking takot. Ay dahil buntis ako, Miguel. Buntis ako at ikaw ang ama. Napatitig si Miguel, ang mukha ay nagpapakita ng matinding pagkabigla, ngunit hindi pagkasuklam. Pag-unawa. At ang aksidente mo Pagpapatuloy ni Thea, ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi iyon simpleng aksidente. May itim na kotse, Miguel. May sumubok na patayin ka. Habang nagsasalita si Thea, nag-vibrate ang cellphone ni Miguel. Nakita niya ang pangalan sa screen, Sira, Leo Martinez. Sinagot niya ito, naka-loudspeaker. Sir, nakuha na namin. Yung audio file mula sa na-recover na cellphone ng business rival nyo. Isang pag-uusap. Sa pagitan niya at ni Ella Gonzalez. Pumikit si Miguel. Ay play mo. Isang kaluskos at pagkatapos ay ang boses ni Isabela, malinaw at malupit. Siguraduhin niyong magmumukha itong aksidente. I need him out of the way for the merger to proceed. At kapag nakuha ko na ang kontrol sa kumpanya, sa atin na ang lahat. Nabitawan ni Thea ang kanyang hininga. Ang katotohanan. Mas masahol pa sa inaakala niya. Ibinaba ni Miguel ang tawag. Tumingin siya kay Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nito nakita sa kanya dati, isang nag-aapoy na determinasyon. Magbihis ka, mahinahon ngunit may otoridad na sabi ni Miguel. Sasama ka sa akin. Saan? Sa ospital, sagot niya. Oras na para marinig ng lahat ang katotohanan. Miguel. Ang boardroom ay puno ng tensyon. Ipinatawag ni Miguel ang isang emergency meeting ng buong board of directors. Naroon silang lahat, nagtataka at nag-aalala. Sa isang silya, malapit sa kanya, nakaupo si Isabela, ang mukha ay nagpapakita ng pagtatagumpay. Akala niya, ang pulong na ito ay para formal na tanggalin si Thea sa ospital. Tumayo si Miguel sa unahan ng mahabang mesa. Kalmado siya. Isang mapanganib na katahimikan. Salamat sa pagdalo ninyo sa maikling notisya, nagsimula siya. May isang napakahalagang bagay na dapat malaman ng board. Tumingin siya kay Isabela. Tungkol sa aksidenteng halos pumatay sa akin. Namutla si Isabela. Mayroon akong gustong iparinig sa inyo. Kinuha ni Miguel ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa speaker system ng silid. Pinindot niya ang play.
Ang boses ni Isabela ay pumuno sa bawat sulok ng boardroom, malinaw at hindi maikakaila. Ang mga miyembro ng board ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pagkasuklam. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Isabela ay nakaupo na parang isang estatwa, ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Thea. Nanginginig, ngunit nakataas ang noo. Sa likod niya ay si Miguel, ang kanyang presensya ay isang pader ng suporta. Naglakad si Thea papunta sa mesa. Walang sinabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na litrato mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa gitna ng makintab na mesa sa harap ng lahat. Isang ultrasound. Ang maliit at malabong imahe ng isang buhay na nagsisimula pa lang. Tumingin si Miguel sa nagulantang na mga mukha ng board, sa durog na anyo ni Isabela, at sa wakas, kay Thea, na nakatayo ng may tapang sa kanyang tabi. Humarap siya sa board. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw. May dalawa akong anunsyo. Lahat ay nakinig. Una, kanselado ang engagement namin ni Emma Gonzalez. Napasinghap ang ilan. Huminga ng malalim si Miguel. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Thea, isang tingin na puno ng pangako at pagsisisi. At pangalawa, magiging ama na ako. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalong yumanig sa St. Jude Medical Center ay unti-unti nang humupa, napalitan ng isang bagong kabanata ng pag-asa at pagbabago. Si Isabela Gonzalez at ang kanyang kasabwat ay kapwa humarap sa batas para sa kanilang mga krimen. Ang kanilang mga pangalan ay naging babala na lamang, isang madilim na anino ng nakaraan. Para kay Thea, ang mga buwan na iyon ay isang dahan-dahang paghilom. Hindi naging madali. Ang mga bulungan ay hindi kaagad nawala. May mga tingin pa ring mapanghusga. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Nakatayo siya ngayon sa balkonahe ng kanyang apartment, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa, pinapanood ang paglubob ng araw sa syudad. Ang kanyang tiyan ay malaki na at bilog, isang malinaw na simbolo ng buhay at pag-asang kanyang pinanghahawakan. Naramdaman niya ang isang pares ng kamay na marahang yumakap sa kanya mula sa likuran, at ang pamilyar na bigat ng isang baba na sumandal sa kanyang balikat. Hindi na siya nagulat. Ang presensya ni Miguel ay naging isang constant na sa kanyang buhay, isang kanlungang hindi niya akalain posible. Malamig dito sa labas, bulong ni Miguel sa kanyang tainga. Baka magkasakit kayong dalawa. Ngumiti si Thea at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Okay lang kami. Malakas ang baby natin. Nanatili sila sa ganoong posisyon, tahimik na pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakabingi. Ito'y payapa. Puno ng pag-unawa. Pagkatapos ng araw na iyon sa boardroom, maraming nagbago. Maraming pag-uusap ang nangyari. Maraming luhang pumatak. Isang gabi, habang nakaupo sila sa parehong balkonaheng ito, umamin si Miguel. Hindi ko pa rin naaalala ang lahat, Thea, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi ko naaalala ang lalaking minahal mo noong kumatos ako. Hindi ko maalala ang gabing iyon. Patawarin mo ako. Hinawakan ni Thea ang kamay nito. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Miguel. At hindi mo kailangang alalahanin ang nakaraan. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang Miguel na kasama ko ngayon, ang Miguel na bumalik para sa akin, ang Miguel na ipinaglaban ako, ang Miguel na piniling maniwala sa akin, kahit wala siyang alaala, siya ang lalaking gusto kong makasama. Hindi ang multo ng nakaraan. At iyon ang naging simula ng kanilang totoong kwento. Hindi ito isang pagpapatuloy, kundi isang bagong aklat. Ang bawat araw ay isang blangkong pahina na sabay nilang sinusulatan. Sa ospital, tinupad ni Miguel ang kanyang pangako. Kinansela niya ang malawakang tanggalan. Sa halip, nag-organisa siya ng mga town hall meetings, personal na kinausap ang mga empleyado, at nakinig sa kanilang mga hinaing. Ang kanyang pamumuno ay hindi na nakabatay sa profitability, kundi sa humanity. Ang St. Jude ay muling naging isang lugar ng pag-aalaga, hindi lang para sa mga pasyente, kundi para na rin sa mga taong nagtatrabaho dito. Si Thea Sarmiento ay hindi na isang resident, siya na ang bagong pinuno ng Community Outreach Program ng ospital, isang posisyong nilikha ni Miguel para sa kanya. Ang resignation letter ni Thea ay nanatiling hindi na proseso, nakatago sa isang drawer sa opisina ni Miguel,
isang paalala ng kung gaano sila muntik nang mawala sa isa't isa. Nag-usap na ba kayo? Tanong ni Thea, ibinabaling ang kanyang tingin mula sa papalubog na araw pabalik kay Miguel. Sino? Ang mga bagong miyembro ng board. Hindi. Si Cassie. Ngumiti si Thea. Mukhang may utang ka pa sa kanya. Halos bugbugin kanya noong una kang nagpakita dito. Natawa si Miguel. Nagsorry na ako sa kanya. At nangako akong hindi na kita ulit sasaktan. Kung hindi, siya na daw mismo ang mag-opera sa akin nang walang anesthesia. Natawa silang pareho. Ang tunog ng kanilang halakhak ay pumuno sa papalubog na dapit hapon. Pumasok sila sa loob ng apartment. Ang sala ay puno ng mga gamit ng sanggol, isang crib na binuo ni Miguel, mga maliliit na damit na tiniklop ni Thea, mga laruan na regalo mula sa mga kaibigan sa ospital. Umupo si Thea sa sofa, at lumuhod naman si Miguel sa kanyang harapan. Marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa malaking tiyan ni Thea. Biglang may gumalaw sa loob. Isang malakas na sipa. Napangiti si Miguel, isang ngiting puno ng purong kagalakan. Tumingala siya kay Thea, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Naramdaman mo yon? Tumango si Thea, ang mga luha ng kaligayahan ay namumuo sa kanyang mga mata. Ito, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay naging emosyonal. Ipinatong niya ang kanyang palad sa tiyan ni Thea, at pagkatapos ay marahang hinaplos ang pisngi nito. Ito ang alaala na hinding-hindi ko nakakalimutan. Ito ang simula natin. Ang alaala natin. Hindi na nila kailangan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na sabay nilang haharapin. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isinilang mula sa isang perpektong simula, kundi mula sa mga abo ng pagkakamali, kasinungalingan at sakit. Ngunit dahil doon, ito'y naging mas matatag, mas totoo, at mas makahulugan. Hinalikan siya ni Miguel, isang halik na hindi na nagtatanong, hindi na nagdududa. Isang halik na puno ng pagtanggap, pagpapatawad, at isang pangako ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni Thea at Miguel. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang tibok ng kaba, sa bawat patak ng luha, hanggang sa huling hininga ng pag-asa, naging karamay namin kayo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit at paghati ni Thea, ang bawat pagkalito at pagsisisi ni Miguel. Nais kong lumikha ng isang salamin na nagpapakita na ang pag-ibig ay hindi laging isang perpektong hardin. Minsan, ito'y isang magulong kagubatan na kailangan nating tahakin ng may tapang. Ang kwento ni Thea at Miguel ay isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap sa isang taong hindi perpekto, kasama ang lahat ng kanilang mga sugat at pagkakamali. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Umaasa akong may naiwan na aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kanilang kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing ilaw at lakas sa aming mga manunulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Kwentong Pusong Sugatan.